it's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi ka pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? Now, there's a lot of things we could say laban sa GAA 2025. Pero bakit kailangan pang gumawa ng kwento-kwento itong si Duterte at ang kanyang mga allies? Kasi boring yung mga totoong grounds for unconstitutionality. But I digress. Even I have already said na hindi na ayon sa batas na nagtataguyod ng universal healthcare sa Pilipinas ang pagtanggal ng subsidiya ng PhilHealth dahil automatic dapat na ang makukuhang excise tax sa sugary beverages, alcohol at tobacco products ayon sa sin tax reform law. The understanding is, sila'y nagpapalala at minsan sole reason kung bakit nagkakasakit ang mga Filipino. Kaya imbes na gawing illegal, which would be unpopular at would just give way to bootlegging at mga gang katulad ng nangyari noong Prohibition era sa United States para magbenta nito sa black market, nilagyan na lang siya ng tax, which is also what they are trying to do with weed. Kaya ang gustong gawin is that to legalize it para mas lalo pa nating makita, and unlike what happened in the Prohibition era nung binan ang alcohol at mga beer, itataksan na lang natin, tapos mariregulate pa natin ng maayos. Ayun yung basically the entire thing with the excise tax, lalo na sa mga bisyo. Isa pa sa mga gripes natin, as I've previously said, sa mga NIDW recaps ay ang edukasyon. Dahil yes, technically totoo, mas malaki ang budget ng education sector kaysa sa top 2 na DPWH, which is around like 25 or 45 billion ang nilaki ng education sector kung ikukumpara sa DPWH.